Hi, welcome to His Grace Christian Ministries. We hope that the Lord will touch your hearts today as you join us in worship and in hearing His Word. May you be blessed and refreshed as you experience His grace in your life today. God bless you. Exodus chapter 33, verses 12 to 23. Moses said to the Lord, "You have been telling me, lead these people, but you have not let me know whom you will send with me. You have said, I know you by name, and you have found favor with me. If you are pleased with me, teach me your ways so I may know you and continue to find favor with you. Remember that this nation is your people." The Lord replied, my presence will go with you, and I will give you rest. Then Moses said to him, "If your presence does not go with us, do not send us from here, or send us up from here. How will anyone know that you are pleased with me and with your people unless you go with us? What else will distinguish us? Or what else will distinguish me and your people from all the other people on the face of the earth?" And the Lord said to Moses, "I will do the very thing you have asked, because I am pleased with you and I know you by name." Then Moses said, "Now show me your glory." Parang ang sarap pakinggan yung sinabi ni Lord, no? I will do the very thing that you have asked because I am pleased with you and I know you by name. So Bible reading pa lang po tayo. The word. Sige po, palakpakan natin ang Panginoon. Ang sarap isipin na nagagalak, nalulugod ang Panginoon sa atin. Ako nga mismo napahinto ako sa pagbasa because it really touches the heart to hear this. No? I will do the very thing. Gagawin ko yung mismong sinabi mo. Because I am pleased with you. Dahil nalulugod ako sa iyo. No? Tapos na yung mensahe natin. Dito pa lang. Kumbaga sa main dish na kaagad ito. So, kumbaga sa pagkain. I don't know about you, but I feel good about those words. Ang sarap ng pakiramdam ko na marinig itong salita na to, na nalulugod ang Diyos sa atin. Kaya sabi nga niya, gagawin ko yung mismong sinasabi mo. Then Moses said, "Now show me your glory." Mamaya explain natin kung ano ibig sabihin yan. In verse 19, the Lord said, "I will cause all my goodness to pass in front of you, and I will proclaim my name, the Lord, in your presence. I will have mercy on whom I will have mercy, and I will have compassion on whom I will have compassion." But he said, "You cannot see my face, for no one may see me and live." Then the Lord said, "There is a place near me where you may stand on a rock. When my glory passes by, I will put you in a cleft in the rock and cover you with my hand until I have passed by. Then I will remove my hand and you will see my back, but my face must not be seen." Can we just bow down our head once again? Let's thank the Lord. God, thank you for your word. Salamat, Panginoon, na ikaw ay nalulugod sa amin. Nalulugod ka na ipahayag sa amin ang iyong salita. And we thank you, Father, that, Lord, we can rest assured that you love us and you want to encourage us, you want to instruct us, you want to guide us, Lord God, in our daily living so that we may experience the fullness of your goodness, of your love for us, O Lord. Salamat, Lord, sa mabubuting bagay na inihanda mo para sa amin. And we thank you, Lord, that, God, we can always be sure na gagawin mo ang lahat ng ito sa bawat oras sa aming buhay. Thank you, Father. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Okay po, makakaupo na po tayo. So, here, itong binasa natin na ito ay conversation ni Moses kay God. Parang ang sarap isipin na na sana tayo rin nakakausap natin yung Diyos ng ganyan. Nakakapag-reason out tayo sa Panginoon. Because here, Moses was convincing God, "Lord, samahan mo kami." Because ito yung pangyayari na somehow, pag-isip mo, parang napuno na ang Diyos eh. Hindi na ako sasama sa inyo. Ang kukulit ninyo. Ang titigas ng ulo ninyo. Parang ganun yung sinasabi ni Lord dito. Because from the very moment they came out of Egypt, up to this point, they have been testing God, provoking God to anger. Ginagalit nila ang Diyos. Lagi na lang silang naka-point ang fingers nila kay God. Parang
Sorry po parang sa panahon ngayon, gano'n yung nangyayari. Lagi na lang may nakaturong daliri sa mga mali. At lagi ang tao ay may pinaglalaban. No, pasensya na po Pasensya na kasi napapansin ko lang talaga ito. Nag-declare ng bakasyon ng Biyernes. Sabi ko dapat matuwa nga sila, bakasyon reklamo pa rin. Paano naman kaming may trabaho ng Sabado? Parang gusto kong sagutin, bakit hindi mo tanungin yung kumpanya mo, bakit may pasok ka ng Sabado? Ba't yung nag-declare ng holiday ang sinisisi mo? Pasensya na po Pasensya na po kasi umiinit ang ulo ko talaga. Okay? Aaminin ko po, umiinit ang ulo ko. Kaya nga ayoko nang tumitingin sa sa social media, sa Facebook kasi you are so free to express yourself. No, to the point na sa totoo lang iniisip ko kung ikaw nabuhay sa panahon ng Israelites, itong panahon na to, baka kinain ka na ng lupa or tinuklaw ka na ng ahas. You know why? Umiiyak sila sa Panginoon, Umiiyak sa Panginoon. Panginoon, tulungan mo kami, palayain mo kami, ligtas mo kami. Nahihirapan na kami dito sa Ehipto. Pwede ba buksan na lang kaya natin yung buksan nyo na lang, nakaka-distract siya. Itong pangalawa, yan yung nakita kong gumagalaw. Isipin mo yun which is I think nangyayari pa rin sa panahon natin ngayon. Humihingi ng tulong sa Panginoon. Panginoon, kaawaan mo kami, iligtas mo kami, palayain mo kami dito. Anong ginawa ni Lord? Tinawag niya si Moises. Anong sabi ni Lord kay Moses? Narinig ko yung mga daing ng aking mamamayan. Nararamdaman ko ang kanilang mga, I have seen their miseries. Nakita ko yung kanilang mga paghihirap and I am concerned about them. I'm concerned. Concerned ang Panginoon. Inaalala ng Diyos yung kanyang mamamayan, yung mga tao, ang Israel. And I'm going to rescue them. Naalala ko yun, 4 na bagay yun. Why? It's so good to remember, naririnig ng Diyos ang mga daing mo, nakikita ng Diyos ang paghihirap mo, concerned siya sa sitwasyon mo. He is concerned. And hindi lang siya concerned, kikilos siya para ikaw ay iligtas. Di ba napakagandang balita yun? And true enough, God is faithful to them. Pinalaya sila with such great deliverance. Sipin mo yun, bago sila pinalaya doon sa Ehipto, pinakita muna ni Lord yung distinction between the Egyptians and the Israelites. Kayong mga Israelita, mararamdaman ninyo ang aking kabutihan. At itong mga Ehipto na to na nang o-oppress sa inyo, na nangaalipin sa inyo, nangaalila sa inyo, paparusahan ko sila. 10 plagues. Pumula yung ilog. Naging dugo yung ilog, wala silang mainom na tubig. Dahil pumula yung ilog, naglabasan yung mga palaka. At bukod pa sa roon, namatay yung mga palaka, naglabasan yung mga langaw. Sunod-sunod na salot yung inabot ng Egypt. Dumating sa punto, nagkaroon ng kadiliman na nararamdaman. And yet, doon sa lugar kung saan nakatira ang mga Israelita, maliwanag. And God placed a distinction na makikilala kung sino ang pinapabor ng Diyos. And yet, the people, nung sila ay pinalaya na ni Lord, isipin mo, nung pinalaya sila ni Lord, binuksan ni Lord yung dagat. Ngayon, ang alam kong bumubukas lang mga pinto. Pag tumapat ka sa pinto, bumubukas yung pinto, di ba? Wala pang nakaka-imbento ng pagdadaan ka sa dagat, bubukas yung dagat. At magdadrive ka patawid ng dagat. Wala pang naka-imbento nun, si Lord lang. And God showed them His power. Ganong ka-powerful ang Diyos to the point na hinati yung dagat para makadaan sila. Sino ba naman ang hindi ang iinit ang ulo nung nakatawid na sa kabilang side, nagreklamo, wala raw pagkain? Ikaw ba, kung ikaw ang Diyos, pinalaya mo, concern na concern ka, mahal na mahal mo sila. Tapos pagdating doon, magre-reklamo sa'yo. Pinalaya mo kami, tapos hindi mo naman kami binigyan ng pagkain. Buti pa rin sa Egypt, may pagkain kami. Kumakain kami ng isda, kumakain kami ng karne, tsaka yung sibuyas. Daming sibuyas doon sa Egypt, dito wala.
Tapos dito sa Pilipinas, mahal-mahal. Pero mura na yata, no? Just imagine that, nung nasa Egypt sila, umiiyak sila, Lord, palayain mo kami dito. Nung pinalayaan ni Lord, hindi lang nakakain. Abay, saan sinasabi na, buti pa dun sa Egypt, may pagkain kami. Ano kaya kung sinabi ni Lord, sige, bumalik kayo. Alam niyo kung ako ang Diyos, malamang ganun ang gagawin ko. Sige, bumalik kayo at hindi ko na kayo uli i-rescue. Diyan na lang kayo. Ano? Pasensya na kayo, lumalabas yung totoong ugali ko ngayon dito sa harap. But in reality, hindi ba nakaka-frustrate isipin na lagi na lang sila, binigyan niya kami ng pagkain, wala naman tubig. Binigyan ng Diyos ng tubig. To the point na sabi ni Lord kay Moses, sige, tuktukin mo yung bato. Noong una, tuktukin yung bato. Then lumabas yung tubig. Nung huli na, si Moses na rin mismo ay napikon na rin. Ang sabi ni Lord sa kanya, sige, bigyan mo uli ng tubig. Kasi nagreklamo na naman sila, walang tubig. Sige, kausapin mo ngayon yung bato. Kausapin mo. Yun yung utos kay Moses. Kausapin mo para magkaroon ng tubig yan, mga yan. Siguro, nahiya si Moses, kakausapin niya yung bato eh. Hindi, pero pumasok na yung init ng ulo din kay Moses. You see, kapag ikaw ay mainit ang ulo mo, kung ano-ano nagagawa mo, tuloy, ano nangyari? Imbis na kausapin yung bato, sabi niya sa mga tao, kayong mga rebelde, kukunan ko ba kayo ng tubig dito sa bato na to? Parang kala mo siya yung gagawa ng tubig doon sa bato eh. Anong ginawa? Tinuktok niya yung bato. Unang katok, hindi lumabas yung tubig. Pangalawang katok, pinagbigyan ni Lord. Kasi kung hindi siya pinagbigyan ni Lord, pahiya siya doon sa mga tao. But you know what? That is contempt of God. Binaliwala mo ang Diyos. No? Pagka sinabing contempt of court, binaliwala mo yung korte. Now, this is contempt of God. Kaya si Moses, kawawang Moses na minsan lang uminit ang ulo, naging dahilan pa yun para hindi makapasok sa promised land. No, kaya dito, kinakausap niya si Lord. Sige na Lord, papasukin mo na, samahan mo naman kami. Kasi sabi na ng Lord sa kanila, hindi ko na kayo sasamahan. Pero ano sabi ni Lord sa kanila? Sige, gagawin ko yung sinasabi mo. Pero in reality, yung sinabi ni Lord dito na sasamahan ko kayo, hindi na ito yung kasama ninyo ako na sa kalagitnaan ninyo. Ito yung sinasabi na ni Lord na either mangunguna siya or nasa likuran nyo lang ako. In other words, distansya, amigo na ako sa inyo ngayon. No, didistansya na ako sa inyo ngayon. Imagine God saying that because of the stubbornness of the heart of Israel. And yet, He remained good to Israel. He remained good. No, so pag sinabi natin yung salitang good, parang ang naiisip natin is kabaitan. No, parang similar siya sa kindness. Di ba? When you talk about goodness, mabuting tao yan. Ang naiisip natin, when we say goodness, ay kabaitan. Nai-equate natin siya sa kabaitan. No, yung gentle, mababa ang loob, humble, mahinahon. Actually, yun yung Tagalog ng gentle, mahinahon. But goodness is different from kindness. Yung goodness, may kinalaman siya daw doon sa mabubuting gawa or tamang gawain or what you call that? Righteousness or doing things right. Parang wisdom. So magkaiba yung words na ginamit. So yung sa goodness is agathosune and yung kindness is Christotes. These are, I think, Greek words. Now, it pays to understand the real words use. Kasi doon mo makikita yung difference ng dalawa. And when you say goodness, it talks about the right thing. Yung kindness daw, it talks about benevolence, gentleness, help, kindness. Pinakita ng Diyos sa atin yon. Pinakita ng Diyos sa mga Israelita yon. Na siya ay mabait na Diyos. Mabait siya kasi pinalaya sila eh. Mabait siya dahil pinakain sila at lahat. At mabait siya dahil hindi niya hinayaan na sila ay mapatay ng mga Egyptians.
Why? Kasi nung pinalaya sila, humabol pa yung mga Egyptians sa kanila. Guess what? Sa kabaitan at kabutihan ng Diyos, humarang ang Diyos sa kanila. Now remember, they were being led by the pillar of fire by night and the pillar of cloud by day. Anong ginawa ng Lord? Nung time na hinahabol na sila ng mga Egyptians, yung pillar of fire at pillar of clouds, pumagitan sa kanila. It is just like titirahin ng palaso ang mga Israelita, humarang ang Diyos sa kanila. I don't know about you, but napipicture na ba yan pagka nagbabasa kayo? O kailangan panoorin natin sa pelikula para maintindihan nyo na ganun yung nangyari? I mean, you have been gifted with imagination. Gusto niyo bang kontrolin ko yung utak ninyo ngayon? Para at mapatunayan nyo na meron kayong gift na mag-imagine. Gusto niya? Just for a few minutes lang. Okay lang ba? Kontrolin ko yung mga utak ninyo, ha? Merong kwento kasi, isang mama na nagdadrive ng kulay itim na kotse. Napakaitim na kotse. Ang problema niya, pundi yung kanyang headlight. Pundi yung headlight niya. Tapos napakakapal nung tint ng kotse niya. Tapos patay lahat ng ilaw sa poste, patay din ang lahat ng ilaw ng mga bahay. Walang buwan at walang bituin. Maya-maya bigla siyang napapreno kasi may tumawid na taong grasa na nakasuot ng itim na itim, or baka puti nga dati yon, ng itim na lang sa katagalan. Itim na itim siya, pero pumreno yung mama kasi nakita niya na tumatawid itong taong grasa. Ang tanong, paano niya nakita? Paano niya nakita yung tumawid na yon? Kung nakapatay ang mga ilaw sa poste, patay din ang mga ilaw ng mga bahay, tapos wala pa siyang headlight, tapos napakadilim nung kanyang tint. Paano niya nakita? Walang buwan, walang bituin. Palagay ninyo. Okay, para matapos na kaagad tayo, na? Kasi umaga nangyari yun. Kita nyo, biglang lumiwanag yung picture sa isip niyo? Right? Biglang lumiwanag, di ba? Kanina habang nagkukwento ko, dilim na dilim kayo eh. Di ba? Walang headlight, walang buwan. Kaya nga walang buwan tsaka bituin kasi umaga. At kaya nakapatay yung ilaw sa poste kasi umaga. Patay din ang ilaw sa mga bahay-bahay kasi umaga. So kaya niya nakita kasi umaga. So kanina habang kinukwento ko, padilim ng padilim yung picture ninyo, di ba? Pero nung sinabi ko na umaga, biglang lumiwanag. You have been gifted by God with such imaginations. Napipicture mo yung nangyayari. Ang problema sa atin, mas napipicture natin yung mga masasamang mangyayari kaysa doon sa mabubuting mangyayari. Mas napipicture natin na masama ang Diyos kaysa mabuti ang Diyos. Mas napipicture natin na pinaparusahan tayo ng Diyos kaysa dinidisiplina tayo ng Diyos. Diba? Mas napipicture natin na galit ang Diyos sa atin kaysa isipin natin na iniingatan tayo ng Diyos. Diba? Parang sa mga magulang, iniisip ng mga bata, gusto lang akong pigilan ito ayaw kong paalisin masyadong killjoy ang mga magulang ko. Pero hindi mo alam, that is good for you. In the goodness of your parents, hindi niya hinahayaang gawin mo mga bagay-bagay dahil alam niya kung ano makakabuti sa'yo. It's just the same thing with God. Alam niya kung ano makakabuti sa atin. So, doon lumilitaw yung pagiging mabuti niyang Diyos. And so, when we think about these things, kapag binabasa po natin ang Bible, pagganahin po natin yung mga imaginations natin. At doon, pag gumagana ang imagination mo, doon mo makikita na ang buti pala ng Diyos. Napakabait pala ng Diyos. Kagaya nga yung kwento ko kanina, minsan ako may ginagawa sa bahay, napapahinto ako para magpasalamat sa Diyos. Kasi bigla ako may maaalala na ginawa ng Diyos. Or kaya, bigla ako may maaalala na tungkol sa salita ng Diyos, na sinabi ng Diyos. Or nabasa ko na storya sa Bible. Napapahinto ako para magpasalamat. Minsan napapahinto ako, naitataas ko pa yung kamay ko. Dahil sinasabi ko sa Lord, napakabuti mo talaga. Napakabait mo talaga. So, again,
as we look at this scripture, we read that we learn first of all that God is good, na mabuti ang Diyos. And God is good to all. Ano yung una makikita natin dito? Una-una is God's favor. No, may favor ang Diyos or kagandahang loob na tinatawag. No, Moses said to the Lord, "You have been telling me lead this people, but you have not let me know whom you will send with me. You have said, I know you by name and you have found favor with me." So, imagine mo, nakikipag-usap ka sa Diyos na may likha ng lahat. Ganyan ka makipag-usap, oh. Hindi mo pa sinasabi sa akin kung sinong makakasama ko. Ano? And then sabi niya, if you are pleased with me, kung totoong nalulugod ka, teach me your way so I may know you and continue to find favor with you. Remember that this is your nation. Pinapaalala ni Moses kay God, ito ay iyong mga mamamayan. You know why? Kasi sa sobrang galit ni Lord sa mga tao, kasi imagine, nakuha pa nilang sumamba sa ibang Diyos. Gumawa sila ng baka. Saan ka naman nakakita? Gumawa ng baka tapos doon yumuyuko. At sinasabi, ito yung nagligtas sa atin. Sino ba namang Diyos ang hindi magagalit sa ganon? Di ba? So, tingnan natin, sinabi ni Moises, lagi po ninyong sinasabi sa akin na pangunahan ko ang inyong mga mamamayan sa pagpunta sa lupaing pinangako ninyo. Pero hindi pa po ninyo pinapaalam kung sino ang pasasamahin ninyo sa akin. Sinabi pa po ninyo na kilalang kilala ninyo ako at nalulugod kayo sa akin. So pinapaalala ni Moses yung mga sinabi ni Lord sa kanya. Kung totoo pong nalulugod kayo sa akin, turuan po ninyo ako ng mga pamamaraan ninyo para makilala ko kayo at para mas matuwa pa kayo sa akin, alalahanin po ninyong ang bansang ito ay bayan ninyo. No, why? Because God was telling Moses, puntahan mo yung mga mamamayan mo. Your people, sabi ni Lord kay Moses. Parang sa mag-asawa, di ba? Sa mga mag-asawa, kapag ka maganda yung ginagawa ng anak, halimbawa, nagkaroon ng honor sa school, ang galing-galing talaga ng anak natin, talagang napakatalino ng anak natin. Napaka-talented ng anak natin. Ngayon, pagka may ginawang hindi maganda yung anak, hoy, kausapin mo nga yung anak mo. Hindi na natin. Ngayon, anak mo na. Hindi mo na anak-anak na lang niya. Kausapin mo yung anak mo. Pagsabihin mo yung anak mo, ha? So parang ganito yung nangyari dito. No? Sabi ni Lord kay Moses, oy, kausapin mo yung mamamayan mo. Pero binalik ni Moses kay God, sabi niya, ito pong bansang ito ay bayan po ninyo, mga mamamayan po ninyo ito. And God was reminding Moses, you see, this is how close Moses is to God. Ganon siya ka-close, ganon siya kalapit sa Diyos, nakakausap niya ang Diyos, nakapag-reason out siya sa Diyos. Na sinasabi niya sa Diyos, Panginoon, mga mamamayan mo to. Diba? Ikaw nga nagsabi na na ikaw ang maggagabay sa amin papunta ron. Paano masasabi ng mga tao na ikaw ang Panginoon namin kung hindi mo kami sasamahan? Nasubukan mo na ba makipag-usap sa Diyos ng ganyan? Makipag-reason out? Lord, paano naman naayos yung buhay ko? Ganito yung mga nangyayari. Sasabihin naman ni Lord sa'yo, ano bang pinaggagawa mo kasi? Babalik din sa'yo yun. Di ba? And sometimes God will tell you, hindi ako may kagagawan yan, ikaw ang may kagagawan yan kasi pinili mong gawin yan. At dahil pinili mong gawin yan, ito tuloy ang nangyari sa'yo. And the same way with the Israelites, ganun na nangyari sa kanila. Patuloy nilang tinetest ang Diyos, patuloy nilang pinoprovoke ang Diyos or ginagalit ang Diyos, and yet God remained good to them. So God is good to all. He doesn't show favoritism. In fact, paborito tayong lahat ng Diyos kasi lahat tayo may pabor niya. Okay? Ano yung pabor na binibigay ng Diyos sa atin? Araw-araw, sumisikat ang araw. Tuwing umaga, sumisikat ang araw. Tuwing bawat minuto, bawat pagkakataon, meron tayong hinihingang hangin. Hindi napuputol yung oxygen. No, alam niyo ba, kahit sa ospital, kahit inis na yung mga doktor at mga nurse sa pasyente, hindi nila pwedeng putulin yung oxygen. How much more ang Diyos? Ang Diyos ay hindi napipilitan. No, pero yung mga doctors at nurse, nagpipigil lang sila. No? But God is so good. Kahit ganyan, no? Sabi nga, the Lord causes the sun to shine on both the righteous and the wicked. The sun and the rain.
Nung panahon ng pandemic, sabi ko nga, imaginein mo, sinara lahat ng mga establishments, nawalan ng trabaho yung ibang tao. And yet, God allowed the sun to shine and allowed the rain to pour and allowed the plants to grow. Kaya tuloy yung iba, na-discover nila na kaya pala nilang magpatubo ng halaman. Na, may pagkakataon nga nung time ng pandemic, nagmukhang gubat yung bahay namin. Yung harapan namin. Kasi nagtanim ng, ano yan? Ano yung fruit na yun? Yung gumagapang passion fruit. Puro dahon, tapos iisa ang bunga. Isa? O naka-anim naman sa loob ng isang taon. 6 na bunga. No? So, si Mario, no? Ngayon, hindi lang siya basta plantito. He is a landscaper, right? Nagla-landscape na yan. O kaya kung gusto niyo ipa-landscape yung bahay ninyo, yung bakuran niyo pala, wag yung bahay. Ang nila-landscape yung bakuran, di ba? So, ayun, naka-discover yung mga, and that is God's goodness to all of us. Yung iba, na-discover nila, marunong pala silang mag-bake. Yung iba, na-discover, marunong palang gumawa ng iba-ibang klase ng mga dessert. Di ba? Lumitaw yung mga talento na binigay sa iyo ni Lord. Kung minsan kailangan gawin ng Diyos yun, kasi yun yung mabuti para sa iyo. Madidiscover mo yung iyong mga katangian doon sa mga pagkakataon na binibigyan ka ng Diyos na mahirap na sitwasyon. God is good. And He finds favor in every one of us. Pinapaboran ka ng Diyos. Kung akala mo parusa yung pandemic, well, mukhang parusa siya, pero it had become a blessing to a lot of us. Why? Kasi pinili mo na wag magmukmok at manatili doon sa pagrereklamo. Ano ba naman to? Ni-lockdown kami, parang martial law. Yung mga pulis na dati kulay asul ang suot, bakit nakacamouflage sila? Sino bang kalaban nila? Sinong babarilin nila? Di ba kayo natakot doon? Nagtataka ko, virus yung kalaban natin, pero yung mga pulis nakacamouflage. Nasaan ang gera? Sinong lalabanan natin? For almost 2 years, nakacamouflage sila. And I was wondering why. Di ba? And yet, sabi ko, God, you're still in control. Maaring nakokontrol kami ngayon, bawal lumabas, bawal pumunta sa kung saan. But I know, God, you're still in control. Kahit nasaan kami, bibless mo kami. It's true enough. God blesses us. Buhay pa tayo. Kagaya lagi ko sinasabi, wala naman nangayayat sa atin. Tingnan mo yung katabi mo. Tingnan mo, payat ba yan? Malnourished ba yan? Yung iba nga, nagpalit na ng damit kasi di nakasya yung mga damit. Pero yung iba, talagang nagpapayat na. Pero napatingin tuloy ako doon. Nagsusumba ka na ulit, di ba? So, ayun. Di ba? During the pandemic, lahat tayo natuto mag-exercise. Kasi wala ka naman magagawa eh. Since wala ka na rin lang magawa, mag-exercise ka na. Yeah, maglinis ng bahay. Luminis ba yung bahay nyo nung pandemic? O lalong dumumi kasi nakatunga nga ka na. Walang ginagawa, hindi kumain matulog. I enjoyed that time. Sa totoo lang. No, I enjoyed that time. Kami ng family ko, sabi ko, saan na natin gustong pumunta ngayon? Punta tayo ng Italy. Okay? Ang gagawin namin, since nasa bahay yung projector ng church, so doon kami sa kwarto ng anak ko. Yung kwarto lang niya kasi naka-aircon. Set up namin yung projector. Tapos mag-play ako ng video. No, travel videos. Nakita namin ang itsura ng Italy. Nakita namin ang itsura ng Japan. Nakita namin ang itsura ng Switzerland. Hindi ka umalis, pero somehow nakita mo yung paligid, di ba? And during those times, sa pandemic, meron kami lagi movie night. No, it's a family time. No, kakakain lang namin ng breakfast, pinag-uusapan na namin kung anong merienda. Hindi, yung lunch pala. Tapos pagkakain ng lunch, anong merienda mamaya? At ano yung panonoorin namin mamayang gabi? God is so good. Because during those times, the time of pandemic, hindi kami bumili ng bigas. Kahit minsan, hindi kami bumili ng bigas. 2 years into the pandemic, we never experienced buying rice. So maya-maya may kakatok, maya-maya may tatawag, Pastor, birthday mo, may gift kami sa iyo, punta ka doon sa stall number ganito, diyan sa palengke. At sabihin mo, ikaw si Pastor Ed at yung gift ng JIL.
JIL, no? Jesus Lord Church. Nagbigay ng gift sa akin nung birthday ko. Nung pandemic. And when we went there, bigas. And so, God is so good. Some of us might not be able to see the goodness of God. It's because you're not looking. It's because you're not really magnifying the things that God is doing. No, yung kabutihan na nangyayari sa'yo. Mas magnify natin yung walang pera, mainit, ubos na ang sahod, walang trabaho, or maliit ang sahod. Yung mga reklamo natin sa bahay, reklamo natin sa mga kasama natin sa bahay. Well, hindi mo nga makikita yung kabutihan ng Diyos at yung favor ng Diyos. Kasi ito, kung i-analyze mo itong pag-uusap ni Moses na to, goodness na ni Lord ito. Why? Makikipag-reason ang Diyos sa'yo. Sino ka para makipag-reason ang Diyos sa'yo? Makipag-argumento ang Diyos sa'yo. Di ba? At makinig ang Diyos sa'yo sa argumento mo. Moses was, telling God, Lord, mga tao mo to bayan mo to Okay? Ano pang sinabi rito? Sa verse 14 to 17. Okay? God is so good to all. So the Lord replied, my presence will go with you and I will give you rest. Pinangakuan na siya kaagad ng kapahingahan. Sasamahan ko kayo. And I will give you rest. Verse 15. Moses said to him, if your presence does not go with us, do not send us from here. Do not send us up from here. How will anyone know that you are pleased with me and with your people unless you go with us? What else will distinguish me and your people from all the other people on the face of the earth? And the Lord said to Moses, I will do the very thing you have asked because I am pleased with you and I know you by name. Then Moses said, now show me your glory. Sa verse 18. Hanggang verse 17 lang pala. Okay, basahin ko yung Tagalog. No? Sabi rito sa verse 14, sasamahan ko kayo at bibigyan ko kayo ng kapayapaan, sagot ni Yahweh. Sinabi ni Moises, kung hindi ninyo kami sasamahan, wag na po ninyo kaming paalisin dito. Nasubukan niyo na ba makipag-usap sa Lord ng ganyan? Lord, kung hindi mo rin lang kami sasamahan, wag mo na kami papuntahin doon, o wag mo nang or hindi namin gagawin ito, Lord, kung hindi mo kami sasamahan. Have you tried talking to God like that? Pwede naman pala Hindi naman magagalit ang Diyos sa'yo. Ano pa? Verse 16, sabi niya, sapagkat kung hindi kayo sasama sa amin, paano malalaman ng lahat na kami po ang inyong kinalulugdan? Kung sasama kayo sa amin, maliwanag na kami naiiba sa lahat ng mga bansa. Ano sabi ni Lord? 17, sige, gagawin ko ang hiling mo sapagkat ako'y nalulugod sa iyo at kilalang kilala kita, sabi ni Yahweh. The King of Kings and the Lord of Lords, the Creator of heaven and earth, the God of all creation, tells Moses, kilalang kilala kita. Hihingi ka ng pabor kay Mayor. Sasabihin sa ni Mayor ba, bakit ko gagawin sa iyo to? Kilala ba kita? Di ba? Kadalasan, hindi ka agad-agad yan. Hindi basta-basta. Pero kung kilala mo si Mayor, palagay nyo, malamang hindi rin basta-basta kasi mapupulaan siya doon. But reality is, kapag kakilala mo, may kakilala ka, sigurado may pabor ka. Alam mo, may kilala ka sa BIR, ang pangalan Marvin, kapatid nun, ni Mario. Diba? Sinabi ko lang doon sa gwardiya, kay Marvin po, sige, tawagan na lang po ninyo. Nandun na sa loob yung asawa ko. Ay, sige, pasok na kayo. Diba? Minsan pag may kilala ka sa isang lugar, hindi ka na mahihirapan. And God is telling you, I know you. Kilala kita. Kilalang kilala kita. Alam ko kung ilan yung hibla ng buhok meron ka. At ilan din yung bumabagsak araw-araw. Yung nababawas araw-araw sa buhok mo. Kilalang kilala kita. No, alam niya rin yung kung ilan na yung namumuti sa buhok mo. Alam niya kung ano nangyayari sa'yo. Kilalang kilala kita. Yun ang sinasabi ng Diyos. At dahil kilalang kilala kita, alam ko kung ano makakabuti sa'yo. And that's why God shows His favor.
Kaya doon sa verse 18, no? Now show me your glory. Sinabi ni Moises, pakita po ninyo sa akin ngayon ang makapangyarihang presensya ninyo. Hindi lang basta presensya ng Diyos, kundi yung makapangyarihang presensya niya. In fact, sa magandang balita, Biblia, ang version niya, sabi niya, Yahweh, ipakita po ninyo sa akin ang inyong kaluwalhatian. Ano ba ang ibig sabihin ng kaluwalhatian? Glory sa English. Show me your glory. Kaya sabi ni doon sa salita ng Diyos, ang iyong makapangyarihang presensya. Ano? Yung tinatawag na dating. Ano? May dating tong taong to. Kaya pag dumarating siya, parang natatahimik ang mga tao. Ano? Anong mararamdaman niyo kung biglang pumasok dito yung presidente ng Pilipinas? Or kung marinig ninyo, malaman ninyo, dadalawin tayo ng governor sa Sunday. Ano kayang preparation ang gagawin natin? It's because the presence of the governor is so, ano bang matatawag doon? Matindi. Kaya kung marumi ang lugar mo, kahiya-hiya. Di ba? Nagbibihis ka, naliligo ka, talagang pinapakita mo yung best mo. Why? Because it's the governor, it's the mayor, it's the president. Ito ay Diyos na may likha ng lahat. Siya ang may-ari ng lahat ng nakikita natin dito. O sabihin na lang natin, wag na lang yung governor, wag na yung mayor, isang mayaman na tao. Pag mayroong mayaman na taong bibisita sa iyo. Naalala ko yung professor namin tsaka makakaklase ko noon sa family studies, they visited us. Nung in-invite namin sila, I began to realize, ayusin natin yung bahay, darating si Sir. That's my professor. And you see, when you do that, it's a sign of respect to the person. Kaya ka nagbibihis. And value, doon mo pinapakita yung halaga ng tao sa'yo. Ang tanong ko sa ating lahat, gaano kahalaga ang Diyos sa atin? Kaya mo bang talikuran ang mga bagay-bagay sa buhay mo para sa Diyos? Dahil ganun siya kahalaga sa iyo. Kaya mo bang gawin na, sabi nga, mag-skip ng meal, Huwag munang kumain, mag-fasting para sa Kanya dahil mahalaga siya sa iyo. No, you show value, you show respect to God, because you just imagine, kahit ganun siya kapita-pitagan, ganun siya ka-respeto, He spends time with His people. Nakikinig siya sa iyong panalangin, nakikinig siya sa mga sinasabi mo. And that is why you can always reason with Him. Pwede ka makipag-argumento sa Panginoon. And God will speak to you, God will answer you. Either sa mga circumstances, either sa salita niya, or sa mga mensahe na maririnig mo sa mga Christian leaders. Okay, saan pa natin makita rito yung kabutihan ng Diyos? God's revelation of Himself. He revealed Himself to Moses. Anong sagot ni God kay Moses? And the Lord said, I will cause all my goodness to pass in front of you. Sumagot ang Panginoon, ipapakita ko sa iyo ang lahat ng kabutihan ko. So hiniling ni Moses, pakita mo sa akin ang kaluwalhatian mo. Pakita mo sa akin yung glory mo. Yung iyong makapangyarihang presensya. Ang sagot ni Lord sa kanya, ipapakita ko sa iyo ang kabutihan ko. Why? Kasi sinabi niya dyan, hindi mo kaya. Yung presensya ko, yung makapangyarihan kong presensya, hindi mo kakayanin. Mamamatay ka. Sino sa atin dito yung tinatawag na starstruck? Yung na-starstruck ka kasi hindi mo akalain nandyan pala yung taong malaking tao. Have you experienced that? There was one time, nung nakatira pa kami sa Caloocan, yung church na inaatenan namin, miyembro si Marjorie Barreto. And si Marjorie Barreto that time was one of the counselors of Caloocan. Counselor siya. And naalala ko, one time, palabas kami, papunta kami ng Baliwag Transit. Kasi papunta kami ng Baliwag to conduct a Bible study. And doon sa kanto, kung saan kami papunta, merong lugawan doon.
And nagulat ako, yung isang miyembro namin na hipag ba or bilas ni Marjorie, kumakaway sa amin, kinakawayan niya kami. Sabi niya, andito si Marjorie, sabi niya gano'n. And true enough, paglingon kong gano'n, nandun nga si Marjorie. Tinawag kami. So, ang sarap ng feeling, makipagkamay ka dun sa artista, makita mo in person, ito pala yung itsura dito talaga, maganda pala talaga, artista eh. Di ba? No? So, sabi niya gano'n, sabi ko, we are from this church. Oh, I can see that. Sabi niya gano'n, I'm also from that church. And then maya-maya sabi niya, ito nga pala si counselor ganito at saka si counselor ganyan. Yung mga counselors, nandun pala kasama niya yung mga counselors. And maya-maya biglang sinabi niya, ito nga pala si mayor. Si mayor, katabing-katabi ko. And I was really shocked na nandun lahat yung mga leader nung city namin na kumakain ng lugaw at that time. And for me, I was caught unprepared. And I cannot say anything. Ano bang tamang sabihin dito sa mga taong to? Sabi ko na, so good to see you, sir. Natutuwa po kung makita kayo. Mali pa nga pagkakasabi ko eh. Buti po nakita na namin kayo ngayon. So sobrang, starstruck ka na, hindi mo na alam kung ano sasabihin mo. Mayor pa lang yon, counselor at artista. Paano pa kaya kung Diyos ang kaharap mo? Hello people! Naisip ba ninyo yung sinasabi ko? Kaya sinabi ni Moses kay God, show me your glory. It's just like God was saying, hindi mo alam kung ano sinasabi mo. Hindi mo alam kung anong hinihingi mo. And so, God said, you asked me to show your glory. Gusto mong ipakita ko sa iyo ang kaluwalhatian ko, ang ipapakita ko sa iyo, yung kabutihan ko. I will show you my goodness. So, kung isipin natin, sabi, we need to balance God, Kasi parang si God ay puro kabutihan, puro, ano tawag dito? Kabaitan, kagandahang loob, pag-ibig. But you know what? God is a God of justice as well. God is a God of mercy. God is a God of power. He's a powerful God. Pero in all of these other aspects of His life, nandoon yung goodness niya. Because His judgment is good. Mabuti ang kanyang paghahatol. And in His mercy, nandun yung kanyang goodness. His power, doon sa kanyang kapangyarihan, nandun din yung kanyang kabutihan. And so, in all the things that God does, there is His goodness. And there is, makikita natin na gusto niyang ibuhos sa atin ang mga bagay na ito. Aren't you glad that there are times God will not answer your prayer? May mga pagkakataon, hindi sasagutin ng Diyos yung panalangin mo. At sana magpasalamat ka, nabuti na lang hindi niya sinagot yung panalangin mo. Some people would say, buti na lang, hindi sinagot ni Lord yung panalangin ko, ganun pala yung mangyayari. How many of you have these unanswered prayers? Sino sa inyo meron kayong mga hindi sinagot na panalangin ng Diyos? Yan. Okay, so lahat tayo meron. Parang pati paa mo naman yata nakataas, Hindi ko lang nakita dun sa... Kasi talagang dalawang kamay And we have to thank God for those unanswered prayers. Buti na lang hindi sinagot ni Lord. Akala ko siya na Akala ko siya na Buti na lang hindi binigay ni Lord. Hindi pala siya. Dapat. Ganun pala siya. Di ba? O ganun pala yon. Buti na lang hindi ako pinayagan ni Lord na magtrabaho sa trabaho na yon. Di ba? There was a time that, hindi, iba naman pala yon kasi magbabayad dapat ako ng tuition ko noon Nag-aalangan ako na magbayad. Hindi ko alam bakit ako nag-aalangan. Binidhold ko. Minsan okay din yung manana habit. Alam ba ninyo yan? Paminsan-minsan okay din siya. Sabi ko, bukas na lang. Bukas na lang. Pagbalik ko kinabukasan, sarado na yung eskwelahan. So sabi ko, buti na lang hindi ko na ibigay. Kaya lang, hinahabol ko pa yung nauna kong binayad. Kasi 50-50 yun 50% na down. Tapos, within that week, another 50% para full payment. Nag-alangan ako. Sabi ko, bakit hindi ko maibigay ito? Nandun na ako sa harapan ng cashier. Winidhold ko siya. Sabi ko, sige na nga, bukas na lang. And then when I came the next day, sarado yung eskwelahan. At na-discover ko wala palang license. Hindi siya recognized ng proper governing body. And you see, yun ay kabutihan ng Diyos.
Yun yung paggabay ng Diyos sa atin. Minsan ayaw natin yung ginagabayan tayo. Minsan ayaw natin yung tinuturuan tayo. Ano? Tingin po kayo sa akin. Ba't nagyuyukuan kayo? Hindi ko naman kayo pinapagalitan. Sinasabi ko lang naman yung totoo, di ba? Minsan ayaw natin. Di ba? Pagka may sinasabi sa'yo, naiirita ka kasi tinuturuan ka. Pero minsan kailangan mo magpasalamat kasi tinutulungan ka eh. Yung pagtuturo na yun ay tulong sa'yo. Although minsan may mga tao talaga nakala mo alam na nila lahat. May mga ganon din naman. Di ba? At nakakairita din talaga yon. Naka-experience na kayo ng ganon tao? Lagi siyang tama, hindi mali, hindi nagkakamali. Yung mga ganon, ipagpasa Diyos mo na lang kasi at least mas marunong si Lord sa kanya. Di ba? Someday tuturuan din siya ni Lord. Pero sa case mo, hayaan mo na lang. Di ba? Consider mo na lang kung ano sinasabi. As long as hindi ka naman tinuturuan magkasala. No. You see, the favor of God and the proclamation or the revelation of God, no? Nire-reveal niya yung sarili niya sa atin. Yung pandemic is God's revelation of Himself to us na kaya niya tayong alalayan sa mga panahon ng kawalan. The pandemic tells us that God is faithful. No, sabi ko nga, salamat Lord kasi kahit sarado lahat ng mga kumpanya, sarado lahat ng tindahan, yung saging tumutubo pa rin. Di ba? Kasi may nagbibigay ng saging noon eh. May nagbibigay ng gulay. At dumating yung punto, hindi na namin kailangan pumunta ng palengke kasi yung mga nagtanim, umaani sila, kailangan ibenta nila yung ani nila, napilitan pang magbenta. No? Nagkaroon ng pera. O tilapia at manok, dumarating sa bahay mo. Di ba? That is God's goodness. That's God's faithfulness. That is God's love for us. In all this, the power of God, ang tawag dyan, yung kanyang justice, yung kanyang lahat ng ginagawa niya, nandoon yung goodness ng Diyos. He gives everything to us at the right time, at the right place. Kaya wag po tayo magalit kung hindi sinagot ni Lord yung prayer. No? Kasi sinasabi niya sa'yo, mabuti ako at mabuti yung gagawin ko para sa'yo. And number 3, God's proclamation of His name. Ano sabi dyan? I will proclaim my name, the Lord, in your presence. I will have mercy on whom I will have mercy, and I will have compassion on whom I will have compassion. At ipapaalam ko sa iyo ang pangalan ko, ang Panginoon. Mahahabag ako sa gusto kong kahabagan, maaawa ako sa gusto kong kaawaan. This is a revelation of God's name, ang kanyang pangalan. Remember, nung tinanong ni Moses, sino ang sasabihin kong nagpadala sa akin? Ang sagot ni Lord, I am who I am. And the Lord was also saying, I will be who I will be. In other words, kung anong kailangan mo, pwedeng tugunan ng Diyos sa kanyang karakter, sa kanyang pangalan. Noong unang panahon, sabi nga, yung pangalan ng tao, doon nakakabit kung anong klaseng tao siya. Kung anong karakter mayroon siya. That's why, remember, yung mga pangalan ng mga tao noong unang panahon, it is characteristic of who they are. Kung sino sila, pinapakilala doon kung sino sila. And you can just imagine, dalawang tao, si Jacob. Imaginein mo, Jacob ang pangalan. Meron bang, wala naman may pangalan na Jacob dito, no? Jacob, alam niyo yung ibig sabihin ng Jacob? Deceiver. Mandilin lang. Or sa present day, ang tawag sa kanya ay scammer. Yun yung ibig sabihin ng pangalan niya. And that is why all throughout his life, he has been deceiving. No, dinisib niya yung kapatid niya. No, gutom na gutom yung kapatid, si Esau. Paano ba namang hindi magugutom? Yung pangalan pa lang, Esau na. Di ba? Nagutom sa ano bang ginawa niya? No? Hindi ko alam kung anong ginawa niya. Nagutom. Sabi niya, bigyan mo ko niyang, adobo.
Sabi niya, promise me, bigay mo sa akin yung birthright. Pag sinabing birthright, bilang panganay, doble ang portion mo doon sa ari-arian. Kaya doon sa prodigal son, dalawa silang magkapatid. Ang ginawa ng tatay, hinati sa 3 yung ari-arian. Yung 1/3 binigay doon sa bunso. Yung 2/3 binigay doon sa panganay. Kasi double portion pag panganay. Kaya sabi niya, benta mo muna sa akin yung birthright mo. Ano sabi ni Iso? Anin ko yung birthright na yan. Mamatay na ako sa gutom. O, pinakain. Imagine mo, nagalit si Lord eh. Binaliwala niya yung kanyang blessing. O what else? Ano pang ginawa niya? Para makuha niya yung full blessing ng tatay niya. Nagsuot ng, yung balat ng hayop, yung balahibo, kasi mabalahibo yung kapatid niya na si Iso. Nagsuot ng damit ni Iso. Tapos yung mga makikinis na parte ng katawan niya, nilagyan niya ng balat ng hayop. Para makuha niya yung blessing. So Jacob, yun yung pangalan niya. No, manlilin lang. Pero napalitan ng Israel. Why? Kasi nung nagkaroon siya ng encounter kay God, sabi niya, i-bless mo talaga ako. No, he wanted the real blessing. Yung blessing na nanggagaling sa favor ng Panginoon. Hindi yung nakuha sa panloloko. And that's why his name was changed. Hindi na Jacob ang pangalan mo. Israel ka na ngayon. Because you wrestled with God and with men. And you prevailed. Kaya Israel ka na ngayon. Si Jabez. Anong pangalan? Anong ibig sabihin ng Jabez? Pain. Sakit. Kasi nung pinapanganak siya, talagang sobra yung pain ng kanyang nanay. Anong prayer niya? Sabi niya, Lord, bless me indeed. Wag mo kong hayaan na maging dahilan ng kapaitan or sakit or kasakitan sa ibang tao. Wag akong maging pasakit sa ibang tao. And God answered this prayer. So in all of God's ways, makikita mo nandun yung kanyang goodness. And how do you see that? Because He favors you. Ibinibigay niya sa'yo kung ano yung tama, kung ano yung nararapat para sa'yo. By the way, may number 4 pa pala. This is the last one. God's protection. Sabi rito, no? But he said, you cannot see my face, for no one may see me and live. Then the Lord said, there's a place near me where you may stand on a rock. When my glory passes by, I will put you in a cleft in the rock and cover you with my hand until I have passed by. Then I will remove my hand and you will see my back, but my face must not be seen. Hindi ko ipapakita sa inyo o sa iyo ang aking mukha dahil walang taong nakakita sa mukha ko ng nabuhay. Grabe, no? Pag nakita mo raw yung mukha ni Lord, mamamatay ka. Sinabi ng Panginoon, tumayo ka rito sa bato, malapit sa akin. At habang dumadaan ang makapangyarihang presensya ko, ipapasok kita sa siwang ng bato at tatakpan kita ng aking kamay hanggang sa makadaan ako. Pagkatapos, tatanggalin ko ang kamay ko at makita mo ang likod ko, pero hindi ang aking mukha. Yung afterglory na tinatawag. Now, you know why? Kasi pag nakita mo si Lord in all His glory, no, yung fullness ng kanyang radiance, yung grandeur, kung gaano ka dakila yung itsura ng Panginoon, hindi mo raw kakayanin. Mamamatay ka. Kung yung mayor nga lang na nasa tabi ko, tsaka mga konsehal na nakapaligid sa akin, hindi ko na alam ang sasabihin ko eh. How much more yung Diyos na may likha ng langit at lupa. No, so His perfection, no, the fullness of His being God. Hindi raw natin kakayanin yon sa panahon na ito. Pero sinabi ng Bible, darating ang panahon, makikita natin siya face to face. At kung ano siya, magiging ganun daw tayo. Kasi nga makikita natin siya ng harap-harapan. Parang ganito lang ito, no? So just to illustrate my point, may nakita akong picture. Actually, this is a news in 2014. There is a hockey game, I think, sa Australia. And it so happened, nandun din yung reyna ng England, the Queen of England. Merong 2 player, nag-selfie silang ganon. Sino marunong mag-selfie? Ako, magaling ako dyan eh. Pag nag-selfie ka, hindi mo naman malayan, meron palang ibang tao sa likuran mo.
Huwag kayo matakot. Hindi ibig sabihin na multo. Kasi itong dalawang to, nag-selfie sila. And doon sa pagsiselfie nila, nahagip nung camera yung Queen of England. Ito yung itsura niya. Ayan, nakangiti pa yung reyna habang nakikipicture din doon sa nagsiselfie. Just imagine that, that moment. Akala mo ikaw lang nang nagpipicture ka. Tapos yung pala meron nakangiti doon sa likuran mo. Malamang napadaan lang yung reyna dyan. Pero nakita niya, may nagsiselfie. Makangiti nga, makasali nga. Imagine a queen will do that. Sa totoo lang, may mga protocols yan. Kung ikaw ay reyna, kung ikaw ay prinsipe, kung ikaw ay prinsesa. Hindi mo basta, kung paano mo i-conduct yung sarili mo. Pero ito talagang very candid. Wala lang, So, parang tinanggal niya yung pagka-reyna niya. Sali ako dyan. Nagpa-take ng picture. Yan yung kanyang sinasabi na face-to-face. Parang si Lord, ganyan. Hindi nakakatakot yung itsura. Pero, paano kung nakita mo siya ng ganitong itsura? Tinawag ka sa palasyo, tapos siya nangaharap sa'yo. Bawal tumalikod dyan. Pagkaharap mo yan at iiwanan mo na yan, hindi ka basta-basta tatalikod. Lalakad ka pa atras. At hindi ka pwede may eye contact sa kanya. If you've watched the movie Victoria and Abdul, yung isang servant from India, kabilin-bilinan, no eye contact. Dadalhin mo lang ito doon sa reyna. Pagdala mo sa kanya, nakayuko ka, hindi ka pwedeng tumingin sa kanya. At pagkakuha niya, naibigay mo na sa kanya, aatras ka na nakayuko, aatras ka, hanggang pag malayo ka na, doon ka palang tatalikod. That's how you treat the queen. Pero paano kung ganito itsura niya? At siya mismo yung nakipag-selfie sa'yo. Di ba? Wala ka na magagawa dyan, But you see, our God is just like that. Ang Diyos natin hindi nakakunot noo. Na laging naghihintay na magkakamali ka. He smiles. Nakangiti ang Diyos. At sabi nga niya, kilalang kilala kita nalulugod ako sa'yo. Aren't you glad about that? And that is all about His goodness. And God wants us to enjoy Him. God wants us to experience Him in our lives. Gusto ko makita natin ang Panginoon na ganito. Nakangiti siya sa atin. Well, we will see Him like this someday. Mas majestic pa rito, mas glorious pa rito sa itsura nito. But guess what? Just the same, He smiles. Nakangiti pa rin siya sa'yo. Nakabukas pa rin yung kamay niya para tanggapin ka. In fact, every time you worship, every time you pray, you are entering His throne room. And you find mercy and grace. Kaya nga dito, makita mo, napakabuti niya, iningatan pa niya si Moses. Kasi imbis na mamatay si Moses, anong ginawa niya? Kamay niya mismo yung pinantakip niya. And God will do that for you to protect you. Can you all stand up? Tayo po tayo. So God protected him both by His hands and hidden on the rock. Gagawin lahat ito ng Panginoon para sa iyo. Anong hinihiling ng Panginoon sa atin? I-desire mo siya. I-desire mo na lumapit sa Kanya. I-desire mo talaga na maranasan yung presensya niya. Minsan hindi mo kailangan magsalita. Maupo ka lang. Maupo ka lang. And just meditate on the presence of God. Just talk to God. Focus your attention, your thoughts on God. Sabihin mo lang sa Kanya na, Lord, gusto kitang makakwentuhan ngayon Although alam ko, hindi ka magsasalita ng maririnig ko. But guess what? God touches our hearts. God speaks to our hearts. And I hope, wag po nating baliwalain siya. Because in reality, lagi naman natin siyang kasama Pag nag-selfie ka, kasama mo siya. Nakaganon, nakangiti rin siya doon. So, hindi siya parang multo. Okay? Because where His presence is, there is joy.
No, walang nangyayaring takot. No, hindi ka kagaya nung pagka nakaramdam ka ng may multo na nananayo ang balahibo mo. Siguro kung mananayo man ang balahibo mo, that's because nararanasan mo yung kaluwalhatian ng Diyos, the greatness of God. Can we desire that? Sa totoo lang po, yun lang po ang gusto kong maranasan ng bawat isa sa atin. Ma-enjoy po natin yung presensya ng Panginoon. Sabi nga niya, hindi mo kailangan makita yung kanyang kaluwalhatian. Ang ipapakita niya sa iyo, yung kanyang kabutihan. Dahil doon sa kabutihan niya na yun, doon sa goodness na yun, nandoon din yung kabaitan niya at yung kanyang kaluwalhatian. In fact, naluluwalhati ang Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. Pag pinipili mo magtiwala sa Kanya, pag pinipili mong tumawag sa Kanya pagka may pangangailangan ka, God is glorified. No, doon sa kapayapaan na nakikita ng mga tao sa iyo. No, yung kahinahunan na nakikita ng mga tao sa iyo, doon na itataas ang Diyos sa buhay natin. And people will say, ito yung taong talagang nag-spend time sa Panginoon. Kasi kamukha niya na ang Diyos eh. Mahinahon, mabait, mapasensya. The fruit of the Spirit, which is love. Experience the impact of reaching out, touching people's lives with His Grace Christian Ministries. To sow into our mission and support our outreach, visit our website and donate today at hisgrace.org.ph/donate.